So ayun na po mga kasani, nagsukat na po sila. Ayan, layout, nandito pala si Ramil at wala kasing kuryente. Nandito si Ramil kasi wala daw materialis doon sa ayun nga, in-extrahan ni Ramil, kaya tulong muna siya dito kay Sani saglit. So ayun mga Sani, dito unang maghukay si Sani. Bali, papunta po yan doon. Ayan. So ito po yung maging dirty kitchen namin, kasama na po yung lagayan ng mga gamit mga kasani, parang bodega. So lagayan ng pagkain ng baboy, yung sa grass cutter at mga gamit po sa trabaho. Grabe, dyan talaga ako bilib sa'yo. Galing ka dito, tapos pahinga konti, punta doon kay Ramil, doon kay Ramil na guide sa mga gagawin. So ayun po mga kasani, meron pong nagbahay-bahay dito. So maing hapon. Okay, Jajay, kayang yang. Ay, dayon. Ay, wala gid talaga mi nagduti kay. Dili ko na mo pinpanjikan si Gia. Mas ko, mupunggo job ko kapo yung bilang. Lager man sila. Mga kasani, tuloy na po tayo sa paggawa dito sa dirty kitchen namin at ay naantala lang dahil po doon sa ayun na nagbabahay-bahay na tawag dito midwife o nurse. So ayun nga, natakot sila na i-vlog ko, kaya i-vlog ko po talaga sana kasi ayun parang meron ng pamimilit na nangyayari. So bali i-vlog ko po talaga sana siya. So makikita sa vlog ko na yung paparating sila sa bahay is naka-vlog po talaga, pero pinapapatay po kasi bawal po talaga yun. So ayun nga, pinatay ko na lang yung vlog kanina, i-on-off ko na lang yung camera at ayun nga, parang meron ng pamimilit na nangyayari. So ikwento ko sa inyo kung ano yung napag-usapan namin kanina ng tawag dito midwife tsaka BHW dito sa amin. BH is kesyo daw, pag nakuha ako sa 4-piece hindi daw ako makapagpapasign of signature sa kanya sa health, kasi midwife siya merong mga health certification na kailangan pirmahan sa kanya, then i-submit doon sa ng 4-piece bago ka makakakuha ng pera or makaka-withdraw. So sinabi niya sa akin na sana hindi daw ako makuha sa 4-piece, kasi kung in case na makuha daw ako sa 4-piece sa mga susunod na taon, sa mga susunod na henerasyon, so hindi daw talaga niya pipirmahan. So sinabi ko na hindi, kasi mas malaki pa yung naitulong ng mga sponsor at viewers namin kaysa gobyerno. Siya'y tao na handang tumulong sa nangangailangan. Hirap ng buhay at pagsubok man ay naranasan. Nagsumikap makaaw ni narap lahat ng alon siya. Si Sanay Parason, natubong ka na mas matik. Isang tao lang maghirap pero may pagsusumikap. Isa din sa may pangarap na tumulong sa mahirap. Sa simpleng paraan naghahati ng kasiyahan sa mga kababayan at nahihirapan. Hati niya ay saya kasama ang munting ayuda para sa... Yo, what's up? Magandang umaga po mga kasani. At ngayong araw po ay nandito tayo sa bahay dahil meron tayong gagawin dito. Kasi kahapon po ay gumawa tayo dito sa pinakakwarto namin, yung bubong po. Dahil ayun nga, kinakalawang na po yung mga yero, kaya kailangan na talagang palitan mga kasani kahapon. So isang yero lang muna yung pinalitan natin dahil ayun nga, pag umuulan tumutulo doon sa loob mga kasani. Kaya maaga pa lang inayos na natin yung bubong. Hirap kasi pag tumutulo dito sa loob, masira po yung kisame namin. Ayan, salamat ang marami kay Ma'am Lucky Lady, and ingat ka palagi ma'am, si God na balang magbalik ng maraming blessing po sa inyo. At ngayon po ay wala muna tayong gawa doon kay Ramel dahil may extra trabaho muna si Ramel habang wala pang gawa doon. So dito lang muna ako sa bahay at bali mag-layout po tayo dito para sa dirty kitchen. Ayan, salamat ang marami kay Ma'am Lucky Lady. Ayan, masisimulan na po yung dirty kitchen namin dito. Ayan, tapos puso po kami nagpapasalamat sa pamilya ni Ate Lucky Lady. Ayan, salamat po. At ayan, bali meron na po tayong nakalagay dito na tubular. Ilan muna yung gagamitin natin pang layout mga kasani. At syempre maglagay din tayo doon ng isa, no, para makukaya na po natin yung pinaka-poste natin dito. Bali 3 poste lang po to mga kasani. 3 poste na diretsyon papunta doon. Kasi dito pwede na tayo mag-welding dito sa pinaka-main ng bakal dito sa poste. Hanapin natin dyan, silsilin lang natin yan mga kasani. Ayan, malakas yung hangin dito sa amin.
Ay mga kasanay, biglang dumating si Ramel. Kala ko ba may trabaho Kamil? Wala kaming trabaho ngayon kasi walang materyales. Ayan. So patulong lang muna tayo saglit. Mag-layout lang kami dito mga kasani. So ayan na po mga kasani, nagsukat na po sila. Ayan, layout, andito pala si Ramil at wala kasing kuryente. Andito si Ramil kasi wala daw materialis doon sa, ayun nga, in-extrahan ni Ramil, kaya tulong muna siya dito kay Sunny saglit. So itong wire na to is, ano po ito sa solar, galing po ito sa solar. Nilagyan po namin ng ilaw dito sa labas, dito sa likod. So ito po yung likod ng bahay namin. Ayan, likod ng bahay namin. At shout out po sa lahat ng minamahal naming sponsor na nag-share ng blessings dito sa bahay namin. Yan dito, kay Kuyang, Faring Ruben, Kuya Obet ni Ate Erlinda, kay Kuya Orlando, and Sir Marvin and Ma'am Asinit, Sir Romel Manggun, Kuya Bruce, and sa lahat po, lalo doon sa extension, Ma'am Evelyn and Sir Ramon, and syempre kila Kuya Obet ulit, kila Kuya Orlando, Kuya Bruce, Kuya Born, and Sir Dana and Ma'am Ampi, kasi nakaano sila doon sa scheme coat. Ayan. Basta sa lahat po ng mga nag-share ng blessing sa amin, maraming salamat po. So hindi po namin to maano yung bahay namin na ganito kung hindi po dahil sa inyo, kasi yung sinasahod po namin sa YouTube is hindi naman po kalakihan. So ito, bali yung walang plastering po sa bahay namin, ayan na, hindi pa namin yung papalitan namin ng pintura yung grills mga kasani. So ito lang yung wala pang mga kasani, ito yung wala pang plastering, itong side na to. Ayan, pababa po yan mga kasani. Dito okay na po yan. Yan kasi may mga wire dito kasi ano po ito mga kasani, wire sa sa electric fan namin na di-solar. So ayan, dito po yung sa likod ng bahay namin. So ayan, hindi pa po yan nalagyan ng plastering mga kasani, pati yung dun sa likod. So bali, 4 na side yung wala pang plastering sa labas. Ayan, eto wala pa po yung plastering kasi yan, wala pa po kasi kaming budget para po sa plastering. So ito, okay na to kasi ito yung luma namin, ito yung kwarto namin, dito yung CR papunta dun sa kusina. Ayan. So ito pala yung namin, singawan dun sa safety tank namin. So i-adjust na lang po siguro yan ni Sunny kasi maano po yan dito sa bubong. Ayan. So bali, bubutasan po namin yung na to, etong bintana to, gagawin po namin yung pintuan, pero hindi pa po sa ngayon mga kasani kasi nga wala pa po kaming budget, kaya tuwing gabi tinatakpan lang po namin yan ng yero para hindi po para pag uulan man po hindi po papasok sa loob. Hindi na makatalon yung aswang. Ayan. So gagawa po kami ng tawag dito, dirty kitchen kasi nga po yung gamit namin kayo kalan muna from Kuya Obet na Ate Erlinda. So hindi naman po talaga hindi po naubusan kasi may time po na naubusan po talaga kami ng gas, tapos mahal kasi yung gas dito, 1,700 plus. So ayun nga, napagpasyahan namin, sabi ko kay Sunny na pag nagkaroon tayo ng budget, so gagawa tayo ng dirty kitchen kasi yung di uling lang. So tayo ng uling, halimbawa pag may pera tayo, bibili tayo ng mga 3 sako. So at least meron din tayong istaka na hindi mababasa sa ulan dito sa likod. So bali yung side na lang po sana, yung doon lang po sana yung lalagyan namin dirty kitchen. Dito lang po sana na side mga kasani. So napagplanuhan namin na ilahat na lang po ito, pati dito sa dulo, diretso na lang po yan kasi dito po, so bali magiging parang budiga po namin siya, yung grass cutter, yung mga gamit po sa trabaho, para dito po siya ilagay kasi doon lang po nakalagay sa sala. Minsan po kasi nilalaruan po ng mga bata. Ayan, kaya sobrang maraming salamat kay Ate Lucky Lady. Ayan, nagkakaroon kami ng dirty kitchen. So ito po pala yung boundary ng luti namin mga kasani. Boundary. So pag nagkaroon kami ng pag nagkaroon ng budget, makasahod kami sa YouTube ng medyo malaki. So na lang namin tumakasay, alambre na lang. Yan, isukat yung Ayan, ayan. Ilagyan lang kasi namin ng net kasi nung may manok nga kami nung mga ni Sunny, yung mga babaeng native na manok ng mga babae, yung nakatay na natin yung iba nung nagpunta dito sila Beans at sila Rika. So bali ganyan to. So ngayon parang bibigay na kasi bulok na yung kahoy. So bali ito talaga yung namin, rendero, tsaka yan sa kapitbahay namin. Yung tinanim ni Sunny na
saging. So parang hindi siya nakaano mga kasani. Hindi dumami. Ayan. Tagal lumaki eh. Hindi pa namunga. Pati dito sa kabila, ito rin yung tanim ni Sani. Ayan. Wala. Parang hindi man siya lumaki. Tapos dito sa kabila, ayan, mayroon din tanim si Sani. Ayan, may nyug pa. Ayan, mayroon ding saging. So sa likod naman po, ito naman po yung rendiro namin dito. Ayan, ano ng luti namin. Ayan, yung may-ari po dito sa ano, sa tsuhin ko po yan mga kasani. Ayan. So ito po yung yero kahapon na inano namin doon sa, kanina doon sa taas. So itong mga yero po, itatabi po namin yan kasi nga po, gagamitin po namin yan pag nag-ano kami, gawa ng kubo doon sa kambing. Kasi padami na yung kambing namin mga kasani. At dito naman si Ramil at si Sani. Di ko alam kung ano yung pinag-uusapan nila. May puno na sa likod mga kasani, puno ng aratilis. Ayot, nainom kayo eh. Nainom kayo. Yung puno ng aratilis, siguro puputulin ko yan mga kasani. Kasi okay naman na hindi siya putulin. Kaso mga kasani, pag lumaki po kasi yung aratilis, may mga uod po kasi yan sa ano, dito sa ano niya. Ito sa baba, magkakaroon po yan ng uod. Kasi meron na po kaming ganyan dati. So yun nga po, meron po mga uod. Kaya takot pa naman ako sa uod. Kaya puputulin po namin yan mga kasani. So ayun po mga kasani, lalagyan po ng ano, yung bakal. Tirikan po muna ng bakal mga kasani kasi hindi pa kami makahukay kasi baka uulan. So matabunan ulit kasi hindi na naputol yung tubular mga kasani. Mag-ano sana, putulin sana ni Sani para pag maghukay kami, diretso nalagay yung tubular. Kaso wala po kasing kuryente. Yan, kanina pa pong madaling araw nag-brown out, hanggang ngayon hindi pa po bumabalik. Adaptin sa ta. Doon sana kayo sa, dito sana kayo sa dulo. Wala naman yun. Pag-ibsot lang. Malaki yung space mga kasani ng luti namin dito sa likod kesa doon sa harap. Nung tinayo po kasi yung bahay namin mga kasani, dito po talaga siya kasi hindi na po namin inaasahan na magkakaroon ng mga extension. So nung nagkaroon po ng mga extension, so umikli doon yung umikli yung space doon sa harap. Kaya dito sa likod kahit malaki pa yung space mga kasani dito sa likod. Wala na ako itumbok. Ayusin mo yung sombrero mo, Mel. 120, tungaon. 617. 375. Oh, 17. Dili, uy. 300. 308.5. Ang talino ni Ramil sa math. Talaga, engineering sana. Kung hindi sana pumunta doon sa puno ng bayabas kada tanghali, nakagraduate sana to si Ramil. Aampunin pa naman sana to si Ramil noon. Ando na sana to sa ibang bansa. Kaso hindi yan pinaampun ni Papa kasi sabi ni Papa, ano yan, hindi ko kayang buhayin kasi Papa ampun. Ulit.
Okay na? Drone tabingi ang sakit na. Ano ba yan? Banda. Agad. Oh. Para banda si mo. May metro naman kayo. Ya, ay abante kamay na. Siyan lang yan. Hindi siya. Hindi madala sa metro sa site. Siyan lang. Ay na mga kasani, meron na po tayong layout dito para sa tatlong poste natin. Isa dito sa kanto at isa rin dyan sa gitna at doon naman sa kabilang kanto, no. Ayun po, so meron na tayong tansi dito. Ayan. Nakatansi na po yan mga kasani. Ayan. So simulan na natin maghukay dito para itayo na natin yung poste natin na tubular dyan. Tubular lang po yung gagamitin natin na poste dyan mga kasani, yung 2x4, no. Pwede na yun kasi matibay naman yun mga kasani. Ayan, medyo mainit ngayon, so okay lang, at least dahan-dahan lang naman tayo dito sa paggawa mga kasani. Para sa ganun makita na talaga natin yung kagandahan dito sa dirty kitchen namin. And salamat ng marami kay Ma'am Lucky Lady. And ingat ka palagi ma'am, salamat sa tiwala at syempre sa na-share niyong blessing po para dito sa amin Inday sa bahay. Syempre sa lahat na nag-share ng blessing dito sa bahay, no. Yan, taos puso po kami nagpapasalamat sa inyo. Ayan po kay Ma'am Evelyn and si Ramon. Ayan, ingat po kayo palagi ma'am, salamat sa na-share niyong blessing po para dito sa bahay. Ayan. So ngayon po ay magkakaroon na kami ng dirty kitchen dito sa likod. At yung bintana na yan po i-open po natin yan mga kasani para sa maging pintuan natin dito sa dirty kitchen, no. So abangan nyo lang po mga kasani, grabe. Napakaganda nito, no. So abangan nyo lang at ngayon po ay maghukay muna tayo para sa poste. So ayun mga kasani, dito unang maghukay si Sani. Bali papunta po yan doon. Ayan. So ito po yung maging dirty kitchen namin, kasama na po yung lagayan ng mga gamit mga kasani, parang bodega. So lagayan ng pagkain ng baboy, yung sa grass cutter at mga gamit po sa trabaho. Para po maging malinis po yung ano namin doon, sala. Yan, thank you po kay Ate Lucky Lady and si Papagad na po ang bahalang magbalik sa'yo ng maraming blessings at gabayan ka po niya palagi. Ayan. Tubular lang yung poste natin dito. 2x4. Pwede na yun kasi matibay yun. So, ano lang mga kasani? Tapos buhusan ng ilalim. Oh, tubular yung magiging poste namin dito kasi ano lang naman tumakasay, dirty kitchen na lang. So, at least yung kabuuan sa bahay namin, at least yung mga poste is ano talaga siya, buhos. So, dito, matibay rin naman tumakasay kasi marami na po kami nakakita na yung ginagamit nga lang po is ano, tawag dito, tubular, yung iba, tubo. Kasi mahal po kasi yung tubo mga kasani. Kaya mas okay na po itong tubular kasi dirty kitchen lang naman po. Yung yero natin para sa dirty kitchen is nabawasan na po yun ng isa, no? So papalitan na lang po natin yun mga kasani. Yung sa bubong po namin, so yun na, kumuha na kami dito at nagpaalam na kami kay Ate Lucky Lady na kukuha kami ng yero na para dito sa dirty kitchen. So yung binalita namin, yun lang po talagang may butas kasi wala pa po kaming kakayahan na palitan po yun lahat. So yung sa kahoy pala is okay pa pala yun mga kasani kasi sinilip talaga yun ni Sani. So okay pa. Yung nasabi kong malambot is yung doon lang yun sa may nabutas, pero kunti lang mga kasani. Okay pa yung kahoy, so matibay pa yung kahoy. Yung yero lang po talaga kasi yung yero namin talagang manipis po talaga yun mga kasani kasi nga wala po kasi talaga kami budget nung time na yun. At ayun nga, bukod sa pagbili namin ng yero, na-stock pa diba yun, diba? Na-stock pa ng ilang buwan bago na ikabit. So nauulanan siya, arawan, ulanan. Siguro nabasa yung sa ano, kaya mayroong kalawang at nung kinabit, so mabilis din talaga nagkaroon ng kalawang. May ano kayo mga Sani, yung may pabahay kami dati, yung kay Joshua, diba? Yung sponsor ni Sir Cubs. Walang kalawang yung yero niya, diba, nung napuntahan natin? So napuntahan namin mga kasay yung bahay ni Joshua nung bumili tayo ng kambing nga, yung kay Ate Lucky Lady. Ate Jeannie. Yung kay Ate Jeannie. So ayun, sponsor yun ni Sir Cubs yung bahay na yun at meron ding share si Sir Ted's Vlog. So ayun nga. Sir Anonymous. Oh, Sir Anonymous. Tawag dito, hindi kinalawang yung yero nila. Yung yero po kasi nila mga kasani is walang pintura, di ba? Walang pintura.
Siguro, tsamba-tsambahan lang. So, andito po kanina si Ramil Makasani kasi nga tumulong nung sila Sani, Layout. layout. So, andun na rin si Ramil sa kanila kasi nga gagawa siya doon sa kanila. So, sabi niya, tutulong sana siya dito. So, sabi niya, siya na lang daw muna gagawa doon sa bahay niya. So, dito na lang muna kami kasi kaya niya daw muna yung plastering doon kasi kunti lang naman daw yun Makasani. So kanina pumunta tayo doon para ikabit yung pintuan. So okay na yung pintuan. Okay na yung pintuan. Si Sani nakapunta kila Ramil, hindi ako nakasama. Pagkatapos namin mag-layout kanina, pumunta kami saglit doon sa bahay ni Ramel. Kasi naikabit na yung hamba, so yung pintuan na lang. So kanina kinapit namin yung pintuan para sa ganun ay okay na po yung pintuan ng CR nila, no? So syempre meron siyang tatapusin na gagawin doon sa bahay niya. So ako lang muna yung gagawa dito. Sabi ko naman kay Ramel, kaya ko naman to dahil hukay pa lang naman. Okay lang muna Makasani. Pag sa taas na, patulong na tayo kay Ramel. Pag sa taas, pag wala ang trabaho si Ramil, so kinakapos din si Ramil tulad namin. So kaya kailangan niya rin minsan na mag sideline ng trabaho Makasani. Grabe, dyan talaga ako bilib sa'yo. Galing ka dito, tapos pahinga konti, punta doon kay Ramil. Doon kay Ramil, na-guide sa mga gagawin. Tapos balik na naman dito. Grabe, dyan talaga ako hanga sa'yo. Ganyan lang talaga yung buhay. Buti lang talaga, nireplyan kita noon eh. Hindi mo ako ni-reply, nagsisisi ka ngayon. Hindi, vlogger din sana ako ngayon. Vlogger din yung mga asawa mo. Uso naman, halos lahat naman ngayon, vlogger eh. Joke lang. Pero ako, hindi ko in-expect na Hindi ko naman in-expect. So, maging vlogger ako eh. So sa totoo lang talaga Makasani, so hindi ko talaga in-expect na magba-vlog kami. Hindi ko talaga in-expect na magba-vlog kami ni Sani kasi yung buhay talaga namin dati. So sa mga nakakilala, ayan sila Paring Karotman. So alam nila kasi kapitbahay namin yan sila Paring Karotman. Lalo na kapitbahay din namin yan sila sa Ulingan. So, hindi talaga nag-expect na darating yung time na makakapag-vlog kami. So, ayun nga, salamat kila Kuya Franstar na napadpad dito sa Burias na kasama ng De La Cruz family. Kasi nang dahil sa kanila, so ayun, nakilala si Sani, kinuhang tawag dito, labor, di ba? Labor sa batang mag-uuling at ayun nga, pero hindi pa rin nag-vlog si Sani nung kay Kuya Franstar. Nung umuwi na si Kuya Franstar ng Bohol, then si Kuya Noli is naiwan dito. So sumasama-sama si Sani kasi nagbabaka sakali no na magkaroon siya ng cellphone at makapag-vlog. So ayun nga, nagkaroon siya ng cellphone dahil kay Sir Anonymous. At itong cellphone pa ngayon ito pa yung ginagamit ni Sani, yung Oppo na cellphone. So ito pa yung ginagamit ni Sani. So nakapag-vlog talaga si Sani dahil kay Kuya Noli. Kasi doon na siya natuto kay Kuya Noli na naghanap ng paraan para magkaroon ng cellphone si Sani. So nung kay Kuya Franstar, doon din si Sani nakilala ng mga sponsor at viewers. Yung baboy Makasani ng kapitbahay namin, baboy nila dito. Ayan dyan, nilagay sa tawid ng pathway. So hindi po yan sa amin. Kasi yung mga baboy nila Ate Erlinda and Ate Lucky Lady is nasa baba. Baka sabihin atin. Oo nga, hindi yan sa amin. Kung sa amin yan Makasani, nilechon ko na yan. O lilichonin ko pa lang. Joke. So nung pala Makasani, nung paalala ko lang po nung di ba nung pumunta si Sani ng Kamsor, so bali yung bintana niyan, dalawang bintana niya ng bahay namin, bali trapal pa lang yung nakalagay diyan. Tapos nung pagbalik niya ng galing Kamsor, yung mga nagbibigay sa kanya ng allowance, ayan, sobrang maraming salamat. So pag-uwi niya dito, kasi wala naman siyang gastos doon sa load kasi merong wifi, so binili niya ng semento kasi meron na kaming buhangin dati dito na konti. Binili niya muna ng semento yung allowance niya, kaya ito na plastering to.
hanggang meron ng dumagdag, hanggang meron ng dumagdag. So na-plastering yung labas at meron pa ulit dumagdag. So na-plastering yung loob. Meron pa ulit dumagdag. So nagkaroon ng sliding window at nagkaroon ng grills. Lupit mo. Hindi. Yung mga bigay-bigay kasi sa akin dun sa Campsor, iniipon ko yun. So hindi ako nagagastos. Kasi yung pagkain, libre naman yun sa amin eh. Yung pagkain. Tapos wifi, libre kami doon. Tigit sa lahat, wala akong bisyo doon. Hindi ako umiinom. At hindi rin ako nagsisigarilyo. Umiinom. Umiinom ako tubig. Soft drinks. Pag may pakain. Pag may pagkain. So yung mga bigay ng sponsor sa akin, iniipon ko talaga yun. Kasi nung pumunta ako ng Campsor, unang punta ko doon, yung plano ko talaga na maayos yung bahay namin. Yun talaga yung plano ko. Dahil yung bintana, hindi pa naayos yun. Yung nakaraan, di ba nakita nyo yung nagsimula ako dito sa paggawa, is trapal lang talaga. No? Kaya salamat sa mga sponsors na tumulong sa amin dito. Grabe, malaking bagay talaga. Lalo na sa pamilya ko, sa amin Inday, at sa maging anak namin. Yan, so, ngayon, unti-unti na talagang gumaganda yung bahay. Yan, salamat ng marami po sa inyo. Yan. Thank you kay Papa God at ayun nga, nung pumunta ng Campsor o nang punta ng Campsor, so hindi po talaga si Sunny nabigo. At thank you kay Papa God, thank you kay Kuya Noli at sa lahat ng sponsors, sa lahat ng mga viewers. Nang dahil sa kanila, kaya nakakasahod kami nung nasa Campsor Sunny. So nakakasahod si Sunny kahit pa paano na nakakaluwag-luwag sa amin. Merong sobra kahit pa paano at higit sa lahat, so may mga tumulong sa amin ng mga sponsor. Kaya ganito na po yung kalabasan ng bahay namin, ganito na po yung improvement. So kahit kailan mga kasani, di talaga ako magsasawang magpasalamat kay Papa God at syempre sa lahat ng mga sponsor at syempre sa viewers at syempre kay Kuya Noli. Ayan. Dati talaga, di talaga ako nag-expect eh. So, ganyan, Pero God is good. Tama nga. Baka na yung lalim. Okay na, malalim na. Oo, malalim na. Doon naman tayo sa pangalawang makasaan eh. Pangalawang poste. So, bali 10 feet yung yero na gagawin namin ditong bubong. So, yun na, yung nabili na po namin. Ahas? Ha? Kala ko ahas eh. Dahan-dahan sa paghukay. Malambot to kasi hinukayan to eh. Oo, malambot talaga yan dyan. Yung galing yan sa ginawang septic tank eh. Galing yan doon. Di kasi tayo pwedeng magamit ng doon mga kasani, tawag dito, kalan sa loob ng bahay namin na diuling. Kasi yung usok nasa nasa loob lang paikot-ikot kasi yung bahay namin naka kasi yung yero, nakatago, hindi kagaya doon kila Ramil, di ba? Na may parang may singawan. Kaya katulad ngayon, so malakas po yung habagat pero maginaw sa labas, pero dito po sa loob ng bahay namin is grabe. Magagamit talaga yung electric pan. Init. Mainit. Walang singawan eh. Bye-bye siya. Ayoko. Pag pupunta talaga yan dito, iba-vlog ko talaga yan. May namimilit dito sa aming barangay mga kasani.
Diba uso yan ngayon? Or nag-viral ba yan? Oo. Mag-i-inject ng Ligtas tipdas. tas para sa mga bata. Siyempre maraming lupos niyan eh. Oo. Meron po kasi makakasali yung ligtas tipdas o inject. So nationwide po yun sa buong Pilipinas. So tawag dito, hindi po kasi kami nagpa-inject si BBJ, hindi po namin pina-injectan yan kasi umiiwas na rin kami makasali kasi meron po kasing tawag dito, kumakalat na post online. So merong mga nagla-live so about po dyan sa mga ayun nga katulad nga nung mga ano daw, basta marami siguro yung iba kung napapanood nila. So kami ay hindi ko talaga pinaanuhan si BBJ kasi naano ako dun sa mga nag-viral online nun sa batang grade 4 student tata yun na ano, pampurga sa school. So ayun nga, meron din bukod din doon. So mayroon din pong lumalabas sa Facebook, nagva-viral video, post at iba pa, mayroong mga nag-live about po dyan. So hindi po talaga kami nagpa-inject pero nagbahay-bahay po sila kasi yung kapatid dilisang bunso si Bibi Julia, so kaedad lang yun ni Bibi Julia, is hindi din po rin pina-indeksyonan, pati yung anak ni Ramil, so hindi rin. So nagbahay-bahay sila at naririnig ko kasi andyan na sila kay Lalisa, naririnig ko kasi nga hindi kami pumunta doon sa center, hindi kami pumunta kaya nagbahay-bahay sila. So kanina daw po meron nang naging kaaway yung midwife. Hindi ko lang alam kung pupunta dito ngayon sa bahay. Hindi na mapilit yung magulang. Kasi pinipilit kasi nila kung hindi daw pa-injectionan yung bata, yung makakasali sa 4-piece is tawag dito, hindi niya pipirmahan kasi may certification yan sa health eh. Hindi niya pipirmahan para hindi daw makakuha ng pera sa 4-piece. So hindi rin naman kami kasali sa 4-piece. Kahit pa kasali pag bata na talaga yung nakataya, ewan ko lang, di ko masabi. Nag-iisa lang yung baby namin. Nagbahay-bahay. Iba-vlog ko talaga sila. Pag pumunta dito, iba-vlog ko talaga. So graduate naman sa Immunize every month dati. Si BBJ Oo. diba? Nagwawala yung kapatid ni Lisa. Ligado siya kasi purpose eh. May purpose yan. Mamaya tatanungin ko kung na-injectionan ba. Pag sinabing oo, Ang hirap na nga ng gobyerno ngayon, wala na nga maayos na presidente, tapos ganyan pa yung pinapababa. Naku, pati yung mga bata dinadamay. nga ngayon, gulo-gulo na nga. Ang gulo ng Pilipinas. Daming mga pa-issue na ganyan. Alam mo, mga Diyos eh. Wala nang maayos na tawag dito, plataforma. So ayun po mga kasani, meron pong nagbahay-bahay dito. So maayong hapon. Okay, Jajay, kayang Ay, dayon, ay wala gid talaga mi nagtuti kay. Dili ko naman pinpanjikan si Gia. Ayun po. Bata paday, Mas po. Punggo job ko kikapoy ang burang. Lager man sila. Mga kasani, tuloy na po tayo sa paggawa dito sa dirty kitchen namin at naantala lang dahil po doon sa ayun na nagbabahay-bahay na
tawag dito, midwife o nurse. So, ayun nga, natakot sila na i-vlog ko, kaya i-vlog ko po talaga sana kasi, ayun parang meron ng pamimilit na nangyayari. So, bali i-vlog ko po talaga sana siya. So, makikita sa vlog ko na yung paparating sila sa bahay is naka-vlog po talaga. Pero pinapapatay po kasi bawal po talaga yun. So, ayun nga, pinatay ko na lang yung vlog kanina, i-on-off ko na lang yung camera at, ayun nga, parang meron ng pamimilit na nangyayari. So, ikwento ko sa inyo kung ano yung napag-usapan namin kanina ng tawag dito, midwife tsaka BHW dito sa amin. BHS dito sa amin. So, bali yung mama ni Via is nagtatrabaho din sa BSH o yung assistant ng midwife. So, hindi sumama yung mama ni Via dito kasi sinabihan ko na yun kahapon na hindi ko nga pababakunahan si Baby Gia. So, meron ng pamimilit na nangyayari, konti na lang. So, ayun nga, kesyo daw, pag nakuha ako sa 4-piece, hindi daw ako makapagpapasign of signature sa kanya sa health kasi midwife siya merong mga health certification na kailangan pirmahan sa kanya, then i-submit doon sa ng 4-piece bago ka makakakuha ng pera or makaka-withdraw. So, sinabi niya sa akin na sana hindi daw ako makuha sa 4-piece. Kasi kung in case na makuha daw ako sa 4-piece sa mga susunod na taon, sa mga susunod na henerasyon, so hindi daw talaga niya pipirmahan. So sinabi ko na hindi, kasi mas malaki pa yung naitulong ng mga sponsor at viewers namin kaysa gobyerno. Hindi. So sinabi ko talaga, hindi. So yung nurse naman nakasama, dalawang nurse, so pinaliwanag talaga. So sinabi ko sa kanya, kasi parang pamimilit na talaga na nangyayari kasi binahay-bahay na. So yung kapatid ni Lisa is nabakunahan kasi 4-piece. So sinabi sa akin na, ayun nga, may papapirmahan siya sa akin na papel daw kaso hindi lang nadala, na in case na magpa-check up dun sa bayan, RHU, so hindi nila tatanggapin yung bata kasi daw hindi ko pinabakunahan sa kanila. So meron daw, sabi ko willing akong magpirma. Kaya nga gusto ko sana nga i-vlog kaso ayaw nila. Kasi sabi nila baka daw magkaka-earnings lang ako. Sabi ko hindi ito sa Facebook. Sabi ko sa YouTube to. Yung mga namin dito viewers is mga professional kasi kadalasan nasa ibang bansa, ibang panig ng mundo. Sa ibang panig ng Pilipinas at sa labas ng Pilipinas. So ayun nga. So nanginginig talaga ako kanina sa pagsagot ko kasi bakit daw pinabakunahan ko nung immunization every month dati si Baby Gia. So sabi ko sa kanila is natural lang yun na immunize talaga every month sa bata. Pero ngayon kasi mag 3 years old na siya at ayun nga, parang kasi dati hindi sila nagbahay-bahay dati. Kusa kami pumupunta sa center at ngayon nagbahay-bahay na sila at bibigyan daw nila ng mga pagkain yung bata, candy, chocolate, biscuit. So sabi ko, kaya naman naming bilhin yun. At ayun nga, nagtataka lang ako kasi dati sa mga immunization dati every month, wala silang binibigay na naka-pouch na mga candies, chocolates, biscuit, wala. Pero ngayon, marami na. Kasi gusto nga nila maingganyo talaga yung mga bata. Kasi daw, para daw ligtas yung bata. So sinabi ko talaga na sinabi ko yung mga naano ko sa online, lalo na yung sa bata, sa mga nakapanood yung sa bata na grade 4 student, 8 years old ata yun sa Pampurga nga. Sabi niya, kaya daw naging ganun yung bata kasi daw may komplikasyon. So sinabi ko sa kanila ngayon na oo nga, naging ganun yung bata dahil sa komplikasyon kasi nagbibigay kayo ng Pampurga or katulad niyan, injection or gamot na hindi nyo chine-check up yung bata. Ang sabi niya kasi meron kaming panditik sa sipon, meron kaming panditik sa lagnat at sa ubo. So sinabi ko, pero wala sa buong katawan ng bata, sa loob, wala. Yun lang yung kaya nyong i-detect. So paano kung merong komplikasyon yung bata na kontra sa gamot na ituturok nyo? So pag merong mangyari, so ano yung magiging problema? So hindi sila umimik sa akin. Hindi sila umimik. Basta ang sinabi lang nila sa akin, hindi na daw nila ako pipilitin. Basta wag lang daw ako makuha sa 4-piece. Pambira. So ayun nga. So ayun lang mga kasani. So inano ko lang sa inyo. So sa mga viewers namin, sa mga namin, sa lahat ng makapanood ng vlog ko,
kung baka sa inyo pina-injikan nyo. So sa akin is opinion ko lang naman yun bilang magulang. So sa akin lang naman talaga yun. Nasa iba-iba naman yung magulang. Meron namang gusto ding paanuhan yung anak nila at meron ding hindi. So sa akin, respeto na lang. Kumbaga sa akin, irespeto na lang natin yung desisyon ng bawat magulang. Kasi merong karapatan yung magulang kasi anak naman nila yun. So sa desisyon ko, ayaw naming dalawa ni Sunny. So ayun lang, kasi natatakot talaga ako. Pero ayun nga, sinabi sa akin ng sana daw wag ako makuha sa 4-piece. Okay lang, kasi wala namang 4-piece mga ka-Sunny. Okay naman tayo, nakakapag-survive naman tayo. So hindi naman kailangan mong gawing tawag dito, yung 4-piece para lang magbakuna, yung pabakunahan mo lang yung anak mo. Yung sa akin talaga, hindi mo yan pananakot. Hindi mo kailangan takutin yung tao para lang bakunahan yung anak nila. So kung gusto nila, so babakunahan mo. Kung hindi, so hindi. Wala yung maraming salita na hindi ka na makakakuha sa 4-piece, hindi ka na makakaano ng pera, ganito, hindi ka na pipirma, hindi na yan i-check up ni doc yung anak mo pag nagpa-check up ka kasi hindi ka tawag dito, hindi mo pina-injectionan sa ayun nga itong medisina na ligtas tipdas ngayon. So ayun nga, sabi ko sa kanila na nag-oo ako lahat kasi ayaw ko talaga mga ka-Sunny. So ayun nga, umalis na rin sila. At ayun lang, hindi na tayo nag-vlog kanina kasi ayaw talaga nila. So ibig sabihin pag ayaw nila, so di ko alam kung ano sa inyo, kung opinion nyo po mga ka-Sunny. Di ko alam kung bakit, kasi kung totoo namang bakit ayaw nilang ipa-vlog, di ba? So Mas lang magagawa kung plano natin ay ayaw talaga. oo. Desisyon ng bawat magulang. Gusto nga nilang natutulog si Bibi Gia mga ka-Sunny doon kila Nanay Inday. Baka pinuntahan doon. Ay hindi yun pwede. Magbabiral talaga sila. Pupuntahan ko talaga yung midwife sa bahay nila sa barangay. Okay na, tapos na tayo Okay na, maghukay tapos mga na. ka-Sunny. Ay mga ka-Sunny, magandang hapon po. At bali, nandito po tayo sa kanila ni Ramel. At katapos lang natin maghukay dun sa poste ng ating dirty kitchen, no? Bali, nandito po tayo. Magandang hapon, Mel. Nag-date ata kayong dalawa. Ayan po mga ka-Sunny, ito yung nagawa namin kanina. Madilim kasi hapon na po. So naikabit na natin yung pintuan. Ikabit na po natin yung pintuan dito. Ayan, salamat ng marami kay Ma'am Juliet and family. Ayan po. So labas tayo, madilim. Ayan, walang ilaw kasi sila dito sa kusina. Anong balita? Malamig yung hangin. Malamig ba? Yung hangin, malamig. Yakapsul. Mamaya, yakapsul. Hindi pa pwede, baka mabinat ko to. Hindi pa nakaligo. Nalason daw si Tiri. Nalason ba? Nalason. Dito yung Oo. tawag sa amin, hilo. Hilo sa Tagalog, lason. Lason. Lason mong halik. Ano kaya? Kilala mo yung naglason? Lusubin natin. Yung kasi yung manglalason, merong inaano lang sa pagkain, meron ding sa hangin. Oo. Pinapasama sa hangin. Pag nalanghap mo yung hangin na may orasyon, yun tawag doon. Kung hindi hi, hello, lason. Baka sabihin ng viewers, maraming tagalason dito sa atin. Hindi Baka naman. mamaya hindi na sila mabakasyon dito. Hindi naman. Hindi naman lahat po. Kasi Kumbaga, maiwasan kasi Oo. Nasa sa tindahan kasi si Tiri tindahan. nagtatrabaho kayo ganun. Yan. Ilang days na walang pasok. ayan po.